Ito yung sunod. Speaking of antayin makulong. Naku mga kababayan. Alam nyo ba mga DDS may niluluto ngayon kay Trillanes? Senator Trillanes, mag-iingat ka. Mag-iingat ka, Sentry. Alam ko naman na Senator Trillanes, marami kang ano, 'di ba? Marami ka namang guns, no? Marami ka namang bodyguards. Ingat ka po. Ako na nagsabi sa iyo. Kasi, mga kababayan, may nakarating sa aking chismis ngayon na may possibility na, 'di ba, bukas hearing 22, 'di ba? Bukas hearing sa Congress. Si Trillanes ay dadalo bilang testigo dito sa pera ni Sara, no, yung mga lihim na yaman, pati si Boying, ay posibleng aarestuhin si Trillanes bukas. Yun ang nakarating sa akin na may possibility na aarestuhin si Trillanes bukas sa kaso na cyber libel ni Pulong at ni Mans Carpio. Ito nakarating sa akin ha. Possibility na si Trillanes ay aarestuhin. Pero mga kababayan, ito ano ko lang to ha, chismis ito, wag paniwalaan. Pero ngayon mga kababayan, hindi kasi ako kampante doon sa ipinarating sa akin ng aking mga sources, no? Hindi ako kampante sa ipinarating sa akin. Ngayon, sinisearch ko. Naghahanap ako ng pruweba. So ito nga mga kababayan, according dito, possibility daw na si Trillanes arestuhin sa mismong hearing ni Sara dahil sa kasong i-file ni Pulong Duterte at ni Mans Carpio na cyber libel patungkol doon sa magnetic lifter. Joey Art, silo po sir. So ngayon mga kababayan, ito ang nakarating. So nabasa ko, nag-search ako. Ganito pala. Ito ha, basahin natin mga kababayan. 7-year libel case versus Trillanes transferred to Mandaluyong Court. So yung kaso pala na i-file ni Mans Carpio at ni Pulong Duterte kay Trillanes na libel, ay ipinasa na pala ito sa Mandaluyong Court. So depende na lang to, ano na daw to tawag doon mga kababayan, ruleta. Tawag doon mga kababayan, iroroleta na daw kung sinong piskal ang hahawak. So, news update. The libel case filed in 2018 by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte and lawyer Manasseh Carpio against former Senator Antonio Trillanes IV has been transferred to a regional trial court RTC in Mandaluyong City. Court sources said that the case, now on its 7th year, is awaiting raffle. Iraraffle daw ito. A standard procedure to determine which judge will handle these proceedings. The complaint stems from statement made by Trillanes in 2018, which is the complainant alleged were false, malicious, and damaging to their reputation. Trillanes last appeared before the RTC in Davao City in July 2025. Prior to the transfer of venue, he has maintained that his statements are protected under free speech and involve matters of public interest, while also alleging that the Duterte family has sought to silence critics. With the transfer to Mandaluyong, hearings are expected to resume once a judge is assigned through the raffle process. Trillanes is also scheduled to appear this week before the House Committee on Justice in connection with the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So ito po mga kababayan, no? Si Trillanes po yan at napasa na daw po sa Mandaluyong Trial Court, no, itong kaso ni Pulong at ni Mans Carpio laban kay Trillanes. So irarapol na lang daw. So yung nakarating sa akin, hindi pa pala siya nawaran, no? So yung nakarating sa akin na ang sabi baka daw arestuhin si Trillanes, baka daw mga kababayan, hindi din natin alam kung kailan ito naihatid sa Mandaluyong. Hindi natin alam kung kailan ito naihatid. Kung naihatid ito last year lang, 2025. So, kung narapol na ito at na-hearing na ito, o kung napatunayan, baka mawarrant na si Trillanes dito. So, ngayon mga kababayan, sa double ingat pa rin. No? Kasi bakit? Kung naalala nyo pa naman, sabi ni Sara na
hindi daw siya papayag kasi sobra-sobra na daw si Trillanes, no? So, babawian daw niya. Hindi daw po pwedeng ganun. Ha? Darating din daw sa punto na darating daw tayo dyan, sabi niya. Hindi man po pwedeng ganyan. Kasi syempre, ilang beses na niyang ginawa sa akin. Sabi pa nga ni Digong, wag mo nang patulan. Ayaw nagtagda sa Bisaya. Ayaw nagtagda. Sa madaling salita, wag mo na pansinin. Pero sabi ni Sara, hindi daw po pwedeng ganun. No? Kasi sumusubra na daw si Trillanes. Oo. So, ngayon, mga kababayan, ako naman, kung itong kasong ito, madidismiss din yan. Bakit? Hindi lang naman si Trillanes ang nagsalita ng ganyan patungkol sa magnetic lifter. Kahit nga si Madriaga, ganun din. Sinabi din ni Madriaga, oo, na inutusan siya na kunin yung droga doon sa ano. 'Di ba? Nung presidente pa nga si Digong, hindi nga na kulong-kulong si Trillanes, lalo na ngayon na wala ng power si Digong. Ka, Diyos ko, nasagot na yan si Sentry, sabi lang wala pa ko natanggap. Hindi ako naniniwala na involved si MR sa nakawan 100%. Alam nyo, sabi ni Lost City Biringan Samar. Ako naman, hindi ko naman sinabing involved si MR. Na, ang problema kasi dyan, siyempre may batas tayo. Sa batas tayo makinig. Hindi tayo makinig sa chismis. Katulad lang yan na, sabi, si PBBM mastermind. Kung walang i-final na kaso na siya mastermind, so anong mangyari? Hanggang kwento lang tayo. Ang aking binabasihan kasi dito yung ombudsman. Hindi naman maglakas loob ang ombudsman maganyan kung hindi siya involved. No? So ibig sabihin, may ombudsman, may kasong ano, so di natin alam, mga kababayan. 'Di ba? So antayin na lang natin si Ombudsman Boying Rimulya kung anong desisyon niya. So ngayon, yun nga mga kababayan, yung patungkol kay Trillanes, yun ang aking nasagap. Sara, bakit takot ka sa impeachment? Yun ang aking nasagap na may possibility daw na maaresto pero hindi pa naman ata na-raffle. No? Ang tanong kasi, baka mga kababayan na-raffle na ito, tapos baka may hearing na nangyari, tapos hindi nakadalo si Trillanes, di ba? Di ba? Paano yun? May mga ganyan kasi mga kababayan. Iba pa naman kasi ngayon mga kababayan yung mga nagpa-file ng kaso. Ganito kwento ko sa inyo. Marami kasing ganun mga kababayan magpa-file ng kaso. Halimbawa, si Ma'am BM Vicen siniraan ko. Mag-file yan ng kaso palihim. Hindi niya sabihin na nag-file siya sa akin. Magugulat ako, isang hearing, dalawang hearing, tatlong hearing, hindi ako nakadalo. Kasi bakit? Hindi naman pinaalam. Magugulat ako, warrant na ang susundo sa akin. May mga ganyan, mga kababayan. At saka yung iba sa ibang address. Ibang address ang nilalagay nila. Para sa ibang address may ilagay. Di ba? Oo. Tapos, hindi ka makadalo. May mga ganyan Ganyan ang estilo ngayon, mga kababayan. Ito, ako, kwento ko lang naman sa inyo. Kasi may mga ganyang senaryo Halimbawa, siniraan ko si Sir Jericel Puno. Sinabihan kong pangit siya. Kinasuhan niya ako cyber libel. Ngayon, nag-file siya sa Cavite. Tapos hindi ko alam. Hindi ko alam na nag-file siya doon. So, 3 hearing, hindi ako naka-attend. Anong sunod? Warrant na. Kasi hindi pinaalam sa akin. Malay mo, ibang address. Nilagay niya doon, address ko. Nasa nasa Singapore ako. Ending, nasa Mindanao naman ako. Diba? So, ang mangyayari dyan, 3 hearing, wala ako. Kasi wala akong kamuang-muang, wala akong kaalam-alam na may kaso na pala, may hearing na pala. Di magugulat ako, warrant ng susunod sa akin. Ganon mga kababayan may mga ganyan senaryo. Hindi natin maano yan. Hindi natin mahulaan yung mga ganyan. Kaya, itong sa side ni Trillanes, hindi natin alam. Baka, may mga ganyan kasi, mga kababayan. Kumbaga, kumbaga sa Naruto yan, yan yung tinatawag na Kati Bunjing technique. Yung may tawag diyan mga kababayan, yung masamang technique, no? Wala sa utos. Yan yung tinatawag na ibang technique, no? Pandarayang technique yan, mga kababayan. Kaya, yun, ang nakarating sa akin mga kababayan na nailipat na daw sa Mandaluyong RTC, no? Regional Trial Court, itong kaso ni Trillanes na libel na isinampa ni First District
Representative Paulo Pulong Duterte at ni asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio. No? Ang pinagbabawal na teknik, 'di ba? So, yun po yun. Mga kababayan, nako. Ay, Diyos mio Marimar. Sunod, mga kababayan, tapos na tayo dun ha. Ipinagbabawal na teknik. So, ito yung sunod, mga kababayan. Tapos na tayo dyan kay Trillanes ha, kasi may possibility nga na, nako, yun ang sabi ha. Malay natin, tapos na ito, na-irapol na, tapos ending, warrant na pala yung sunod. Kawawa naman si Sintry na kulong. 'Di ba?